Mapagpalang araw po. Pakinggan po natin si Senator Ping Lacson ng Blue Ribbon Committee ng Senado sa kanyang talumpati patungkol kay Senator Rodante Marcoleta na isang member ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumao Felix Manalo Isagon. Hindi po si Cristo, hindi po ang Diyos ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo doon po sa Punta Manila, kundi si Yumao Felix Manalo Isagon po. Balita ko, nabasa ko sa social media, may nagsasabi siya raw ay isang diakono. O mayroon naman nagsabi siya raw ay isang ministro. Bahala na kayo kung ano talagang posisyon ni Ginoong Marcoleta sa Iglesia ni Cristo na tatag ni Yumao Felix Manalo. Pakinggan po natin si Ping Lacson o Senator Ping Lacson ng Blue Ribbon Committee. Pinipilit niya rin na ilabas ko ang listahan ng 67 contractors. He said in his speech, and I quote, in his press release dated August 10, 2025, posted on the Senate website, the BRC chairman disclosed that House members called him and that he had a list of 67 congressmen who are contractors. Yet, he did not summon them to any BRC hearing. Why did he not name them to be fair to the rest of the members of the House of Representatives? Ito po ang tunay na splice, Mr. President. Kung babasahin lang po ni Ginoong Marcoleta ang susunod na sentence, malinaw na malinaw po. Ito, and I'd like to paraphrase. Lacson clarified that he merely asked a congressman friend from the lower house and that, again I quote, I chuckled and said, I don't have a list. Ulitin ko po, noon at hanggang ngayon, kahit ipagpilitan at i-splice ng kung sino, wala akong listahan at wala akong sinasabing may hawak akong listahan ng mga tinuguroang contractors. Wala akong pangalan. Alam mo yung 67 na contractors na naging congressmen or yung congressmen contractors, nakuha ko yun sa isang member ng House. Noong kasi simula pa lamang ng 19th Congress 2022. Number 4, madiin din po ang pag-question ni Senator Marcoleta sa interparliamentary courtesy. He said, and I quote, this doctrine, Mr. President, which is not even part of our rules, is not absolute. And then he added, if anything, those who occupy the highest offices in the government must be the first to answer, not the last to be asked, unquote. Senator Marcoleta even mentioned, again, and I quote, the members of Congress have no immunity from investigation, subpoena, or public scrutiny, unquote. Mr. President, hypothetically, if the House of Representatives initiates an investigation on Senator Marcoleta's statements of contributions and expenditures, or SOSE, over an alleged discrepancy, would the Honorable Senator stand by his position to disregard interparliamentary courtesy? If his former colleagues were to issue a subpoena, a show cause order, or even a warrant of arrest, would he still argue about the relevance of interparliamentary courtesy? Ito po ang tunay na hypothetical question, Mr. President. Lest we forget, 2 taon pa lamang ang nakakalipas. Siya mismo ang nagsisisigaw sa House of Representatives at nag-motion na i-terminate ang budget deliberations para bigyan ng parliamentary courtesy ang office of the Vice President. In his words, Mr. President, parliamentary procedures, Madam Chair, grow from or are enriched by traditions, experiences, and precedents. You may not like the person, you may not like the presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na
sinabi nila, wala nang pinagtanong sa Office of the President. And that is correct. That is in line with that provision. Such hypocrisy, such double standards, such a farce that does not dignify an answer, Mr. President. Incidentally, since I mentioned the SOSE case with the COMELEC in violation of the Omnibus Election Code, kung ninanais ko lamang na ipahamak siya, ay naghain na sana po ako ng Senate resolution calling for an inquiry in aid of legislation para ipatawag ang mga COMELEC officials upang ipaliwanag bakit masyadong delayed ang usaping ito. When the issue of Senator Marcoleta's failure to disclose his campaign contributors in his SOSE surface, our dear colleague tried to clarify the matter. In fact, during his own show, Saganang Mamamayan, dated November 8, 2025, he made the following disclosure. Please watch. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang ganito. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Eh sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun ako? The contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya. Di ba? Loan. But when he was issued a show cause order by the COMELEC, he tried to backtrack on his arguments by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate, as defined by the decision of the Supreme Court. I guess Senator Marcoleta and his legal team thought they were being smart by being technical about when these contributions were made. Pero nakakatawa, Mr. President, wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, sabi nga ng mga abogado. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na yon. Maliwanag sa batas na krimen sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift by reason of their office kahit walang pangako na particular act or omission sa nagbigay ng pera. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin nilalabas ng COMELEC ang resolution ng SOSE case? Maliwanag po yun, Kongresista siya noon. Tumanggap siya ng pera. Yan ang kanyang pagpapalito sa mga tao. Nung mabulgar po yan, yan ang sinasabi ni Senator Ping Lacson. Gumawa siya panibagong kwento. Kongresista siya. Talagang bawal yun. Bribery yun. O, ano ba? Diyan mo makikita. Alam niyo yung mga abogado? O sino pa yung abogado? Sila pa yung abogado eh. Hindi mo malaman kung talagang totoong abogado mga ito eh. O, pakinggan pa natin si Senator Ping. Senator Ping, saludo. Act or omission sa nagbigay ng pera. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin nilalabas ng COMELEC ang resolution ng SOSE case ni Senator Marcoleta? Number 4, as for Mr. Saldico, let me state this plainly. 2 beses nating siyang naimbitahan para personal na humarap at personal na mag-testify sa komite. He needs to appear and substantiate the statements he posted on his Facebook account. Twice, he refused, citing medical and security reasons. Dahil sa bigat at seryosong aligasyon kanyang binitiwan,
hindi maaaring pahintulutan ng komiting ito na manatiling nakabitin ang mga akusasyon na hindi siya umaharap at nanunumpa sa harap ng kapulungang ito. Sa katunayan, ako pa mismo ang nagmungkahi sa ating chat group na payagan siya magtestigo sa mula sa Philippine Embassy kung saan man siya naroon. Gayunpaman, pinarating ni Senator Ronald Bato de la Rosa mismo ang kanyang apprehension sa suhestyong ito sa pamamagitan ng kanyang text message. Nais ko rin bigyan diin, Ginoong Pangulo, nang diskusyong yon ay nangyari bago pa man ilabas sa social media ni Saldico ang kanyang mga aligasyon. Panghuli, tungkol sa isyu ng apostille. Ang isang apostille affidavit ay hindi kailanman maaaring maging alternatibo sa personal appearance. Hindi ito mapapalitan ng direct testimony at lalong hindi dito mapapalitan ang tungkulin ng isang saksi na harapin ang komite, sagutin ang mga katanungan at sumailalim sa masusing pagsusuri. Kung handa si Saldico na magbitiw ng mga seryosong akusasyon sa publiko, dapat ay handa rin siyang humarap sa atin at panindigan ang mga aligasyong iyon sa ilalim ng sumpa. Ikalima, sa kanyang akusasyon sa representasyon ito kaugnay ni Congressman or former Speaker Martin Romualdez. Kung binasa lamang po ni Senator Marcoleta ang partial committee report, makikita po niya na nakapaloob na doon ang lahat ng nais niyang ipahayag. Kung hindi man higit pa, rekomendasyon para sa fact-finding investigation, AMLAC bank inquiry, and filing of freeze order petitions are forfeiture. Kung napakarami pa niyang gustong ipaglaban at paimbestigahan, bakit siya rin ang nagsabi sa kanyang minority report na dapat tapusin na ang pagdinig? Kung sa bagay, kung mayroong isang bagay na consistent si Senator Marcoleta, ito ay ang pagiging inconsistent sa kanyang mga pinagsasasabi. As to the other witnesses allegedly not invited by the committee, it bears stressing that the committee has not terminated its hearings, contrary to the suggestion in the so-called minority report. The intention at this stage is simply to have the partial committee report filed and sponsored in order to reflect the evidence received thus far and to allow the committee to consider the next steps, taking into account the views of the members on other areas that may be pursued as the path forward toward the eventual conclusion of the hearings. As to the other matters raised under the rules of the Blue Ribbon, the chairman serves as the chief executive officer of the committee and, as such, exercises broad discretion over matters pending before it, including the invitation of witnesses. Members may suggest witnesses or move for the invitation during a hearing, and if such motion is approved by the members of the committee, the same will, of course, be respected by the chair. Pang-anim, sa kawalang kamatayang i-give up ang KIG remark na umabot din sa isang full privilege speech upang ipangalandakan na ako ay nasa likod ng pag-splice ng kanyang video upang siya ay siraan. His statement, and I quote, verbatim, Mr. President, ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat, unquote. Is that merely suggestive, Mr. President? Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghaling tapat, Mr. President. Sapat na ang kanyang hindi matapos-tapos sa paliwanag na kesyo hypothetical daw, kesyo joke lang daw, ayon sa kanyang mga pahayag at kalaunan, gusto pa niya amyendahan o i-correct ang journal ng Committee on National Defense of the Commission on Appointments. Yung sikat ng araw sa bumbulan, sabi ni Ping Lacson. Kasi po ito si Marcoleta Calvo. Inuka lang yung nakikita nyo sa kanya. Talaga naman, no? Grabe ng bata. Itong dalawa na ito. Natatawa ko pag nakikita ko sa yung mga ano nila sa Senado. Sige, tuloy na natin. Ayon sa kanyang mga pahayag at kalaunan, gusto pa niya amyendahan o i-correct ang journal
ng Committee on National Defense of the Commission on Appointments. Mag-ingat po tayo rito, Mr. President, Yun ang sa warning. kanyang gusto mangyari. Mag-ingat. Your Honor, being the chairman of the Commission on Appointments, and some of us here as members, we must study diligently the legal implications of Senator Marcoleta's motion now pending before the Commission on Appointments. Anyway, going back to his, i-give up natin yung KIG statement na in-splice ko da. So, sabi ni Senator La, mag-ingat tayo. Dapat lang mag-ingat po tayo. Nakakatakot. Nakakatakot. Kaya sabi niya mag-ingat tayo. Member pala ng komisyon ito si Ping Lacson eh. Kaya pinag-iingat po niya ang taong bayan. Ito po ay nangyari March 10, 2026. Session number 54. 28th Congress. First regular session. Ayan. Itong ni Senator Ping, member din pala siya ng komisyon ng yung pag-aproba ng mga pinaproba ng gobyerno sa posisyon. Commission of appointment pala. Okay. Tuloy, Senator Ping. Pending before the Commission on Appointments. Anyway, going back to his, i-give up natin yung KIG statement na in-splice ko daw, na maring ko pinabubulaanan. Ang masasabi ko bilang analogy sa kanyang sitwasyon ay ganito. When one looks the same as when he does before going to bed at night, how can there be splicing? Inversely, Mr. President, when one looks different going to work during daytime from before going to bed at night, that's when splicing becomes evident. Matanong ko lang po, sino ngayon ang magaling mag-splice, Mr. President? Hindi ko kasalanan ng mga salitang nagmula sa sarili niyang bibig. May tawag nga dito ang mga Gen Z. Classic case of gaslighting. Number 7, sangkatutak na ang mga pahayag ni Senator Marcoleta na napakalinaw na hindi pumapabor sa ating pambansang interes. Sangkatutak na rin ang mga nagbigay ng kanilang mga negatibong reaksyon. Ngunit sa huli, ako pa rin ang sinisisi ni Senator Marcoleta. He even went far beyond by debunking and undermining the historical facts about Tomas Ploma. Senator Marcoleta said, I was all wrong when I said that his frat list was discovered and consequently occupied and owned by lawyer and businessman Tomas Ploma, citing the principle of terra nullius or res nullius. It was for him a historical distortion. Curiously, Mr. President, these narratives align with those of the Chinese narratives plucked directly from the People's Republic of China's Ministry of Foreign Affairs official website, Mr. President. Let's show the slides. Ayan po, kita-kita natin kung anong sinabi ng website ng Ministry of Foreign Affairs ng People's Republic of China. Yan din ang kanya sinasabi. Now, Senator Marcoleta speaks of a pattern that he himself built in his head to discredit this representation. But China. if we backtrack the Marcoleta. events that transpired in the past several months, one thing is crystal clear. When cornered by the fault of his own doing, he employs a diversionary maneuver, pathetically stretching the conversation, no matter how illogical, until people get drained and tired. Just as a squid squirts ink to darken the water and blind everyone around while it swims away, a person may throw out irrelevant issues, fake scandals, or emotional outbursts to distract the public from the actual evidence or the main point of an investigation. After all is said and done, I am tempted to ask these questions, Mr. President. On the West Philippine Sea, which side of the South China Sea is Senator Marcoleta on? On the anomalous graft-ridden flood control projects, is Senator Marcoleta for the Vizcayas or the people of the Philippines? I think we know the answers, Mr. President. Thank you, distinguished colleagues, and thank you, Mr. President.
So, hindi na po nakapagtipi si Senator Ping Lacson. Para na siyang bulkan na sumabog. Kasi, yung pinagbibintangan niya kasi, itong si Marcoleta, pinagbibintangan si Lacson na siya raw nag-splice ng mga video. Naalala ko po ng araw. Total, napakinggan ko lang naman yan napanood ko pa rin merong nangyari nung araw, nung buhay pa si Eli Soriano ng datindahan. Kabakbakan niya, Iglesia ni Cristo may isang pagkakataon dyan na yung Iglesia ni Cristo ay isang pagkakataon na yung video ni Eli Soriano ay pinalabas ng Iglesia ni Cristo sa kanilang programa ang pagbubulgar. Inislice nila yung video ni Soriano Inislice nila pagkatapos nung pinalabas ng Iglesia ni Cristo sa ang pagbubunyag ni Max Bulara, patay na yun ang kinamatay ng COVID-19 at saka si Barba. Tapos inedit nila yun at nung pinalabas nila, lumabas ang Pag-asa ng Bayan ay si Eli Soriano na. O siyempre dahil nagbabakbakan yan, kinuha nila Soriano yung tip na yun, tinip siguro nila, nirecord nila. Diyan ang pinalabas ni Eli Soriano sa kanyang programa, yung buo at saka yung splice na video na ginawa ng Iglesia ni Cristo. Nabuking sila. Max Bularan. Kasi ginawa ni Soriano, pinlay yung original, yung kanilang video, at pinlay yung video ng Iglesia ni Cristo para mapakita sa taong bayan. Kaya sabi ni Soriano kasi sinabi niya, mga walang niya ito, para gusto ko nilang pasamahin, yung video, inedit, sabi niya ano ba, may salitang ginamit si Soriano doon Hindi ko na lang maalala Pero parang edit ang ibig sabihin. Yan, kay Soriano na, kay Marcoleta, splice. Na sinasabi naman ni Senator Ping Lacson. Kung ganon, nung binatikos ang Iglesia ni Cristo doon sa video na yon, sagot-sagot ni Parba, aba wala kaming kinalaman dyan. Sabi nga ni Soriano, wala kang kinalaman, ba't nyo pinalabas? Pinasamahan nyo ako, sabi niya. Ngayon, nabuking sila. Sino masamang tao ngayon wala akong pinapanigan sa dalawa. Wala akong pinapanigan kay Soriano at Iglesia ni Cristo. Pinasama nila si Soriano sa mata ng kanilang miyembro at saka sa kanilang programa sa pamamagitan ng splice yung video ni Soriano. Kaya lumitaw tuloy ang Pag-asa ng Bayan ay si Eli Soriano. Kaya nung napanood ko pareho yun Siguro sadyang pinapanood sa akin ng Diyos yun para makita ko yung kademonyoan ng Iglesia ni Cristo. Para pasamahin si Soriano. Hindi ko siya pinapanigan si Soriano Talaga pong ginawa nila yun. Napanood ko yun Kaya kung gusto nyo, wag na lang. Bahala na lang kayo. Paano nyo mapapanood yung ginawang yan. Buhay pa si Soriano nung araw. Buhay pa siya. Kaya dito kay Lacson, kaya ko binidyo, kasi napakaganda kasi yan Naalala niyo si Duterte? Yung mga prosecutor ng ICC, video mismo ni Duterte pinalabas nila.
Kaya yung kanyang abogado, si Kaufman, hindi niya matibag yung depensa ng prosecutor kasi nga video ni Duterte ang pinakikita eh. Parang dito din kay Lacson. Video din ni Marcoleta ang pinakikita. Na makikita mo ang pagsisinungaling. Ako yun ang pagsisinungaling. Bakit? Ilan din, kung nanonood lang po kayo ng mga nila makikita niyo talaga ang kasinungalingan eh. Kagaya nung kay IG ibigay na natin, kung makilang araw lang, hindi ko sinabi yun. Parang si Duterte, bakang si Bongbong, sabi niya, ilang araw lang, wala ko sinabing ganon, kanya. O si Sara naman, utangin na yun. O, pag pinatay ako, patayin mo si Bongbong, patayin mo si Romualdez, patayin mo si First Lady. May ilang araw lang, wala naman akong sinabing ganon, sabi ni Sara. Yan ang mahirap kung meron kang video. Kaya ginawa ni Lacson, siguro, ninipon yung mga video para ipalabas. O ngayon, paano titibagin ni Marcoleta yan? Lalo na sa sose. Kaya itong Comelec, hindi natin maintindihan ito si Boy George Garcia eh. Ang tagal kumilos. Ang tagal-tagal na yung sose na yan. Na hindi sinunod. Si Marcoleta yan, narinig nyo? Doon sa programa ng Iglesia ni Cristo. Batarang Agila, ano ba yung programa nila? Na binanggit ni Ping Lacson. Na tumanggap daw siya. Senate Congressman siya. Bawal pala eh. Yung tao ng gobyerno, bawal tumanggap in private na tao. Kaya nga, bribery. Indirect bribery, sabi niya yung Lacson. Pero si Boy George Garcia ng Comelec, ewan ano. Baka gusto niya, bigyan mo na siya ng maleta. Maleta pa more. Or, brown envelope. Yan ngayon ang inayin eh. Maleta, brown envelope. Baka gusto niya muna bigyan ng jacket yan. Alam niyo po, kapag naglilingkod ka sa bayan, kung totoong lingkod ka ng bayan, dapat bayan ang paglingkuran mo. Hindi mo pinaglilingkuran ng mga politiko. Yan ang totoo. Huwag niyong gayahin di ba sabi ni Robin Padilla nung araw, sunugin niyo man ako, mga kami kung Duterte. Ang pinaglilingkuran niya, si Duterte. Hindi yung taong bayan na bumoto sa kanya. Dapat paglingkod bayan ka, ang paglilingkuran mo ang bayan. Hindi yung pinaglilingkuran mo yung China. O pinakita yung mga sulat Sino bang sulat ng China tsaka sulat ni Marcoleta pinagtabi Kung ano yung sulat ng China, yun ang sinabi ni Marcoleta. Wala na. Kaya sabi niya kailan ako naging Chinador. Sige, dito na lamang. Gamitin po natin ang utak natin sa 2020 election national and local election na po sa 2020. Yung walang bakas pag nanakaw ng taong bayan sa pera, yun ang iboto natin. Yung hindi mamamatay tao. Walang bakas ng pagbabanta, pamamatay. Kasi kung pinapayagan nyo po yung magnanakaw, nagbabanta, pumapatay ng tao, para nyo na rin pinapahintulot sa gobyerno yan. Yan ang totoo. Connivanced kayo sa gawain ni Satanas. One this. Naparito si Satanas, sabi ni Jesus, upang magnakaw, pumatay, magwasak. Yan ang trabaho ni Satanas. Kaya kung pumapabor kayo sa mga kandidatong magnanakaw, pumapatay na tao, nagbabantang pumatay na tao, kaysa kayo ni Diablo, ni Satanas. Ingat po kayo, kaibigan kayo. Sabi ni Lacson, ingat. Mag-ingat po tayo, sa 2028 election, national and local.
Ito po ang inyong kaibigan, guys, Brother Manny Botser. God bless us all po lahat. Babayo.